On this episode of The Advocates on 104.3 The Capital, we share the story of a woman who has dedicated her life to feeding strays and standing up against animal cruelty. Cherilyn Arsho is a stray feeder at heart, a familiar sight to dogs and cats on the streets of Quezon City. Each day, rain or shine, she rides her e-bike carrying food and water, spending countless hours making sure hungry animals are fed or, if need be, rescued and taken to the vet. The cost is high, but her resolve is higher. For Cherry, the strays she calls her children must never be forgotten. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, Empowering Voices. You're too fast. Next time, don't do that, okay? You're too fast. I know, baby. No, I'm not angry. It's just that not too fast when running. She's often mistaken as a mobile food vendor as she roams the streets of Quezon City each day on her e-bike. But look closer, she's not selling food for people. Instead, her cart is packed with free meals for hungry strays. Meet Miss Cherilyn Arsho, a dedicated feeder and rescuer whose deep love for abandoned dogs and cats drives her mission in the heart of the city. Join us as Cherry shares her advocacy and the story behind her unwavering commitment to care for the strays, as she calls herself, stray feeder by heart. Yung advocate ng stray feeder by heart is pakainin ang mga aso pusa sa lansangan. Hanggang sa pag nakikita ko yung may mga owner talaga na mga pet, napapakain na rin natin sila. So yun lang po talaga ang hangarin or discernment ko na ipagpatuloy yung pagpapakain, no, sa mga aso at pusa. At apparently, pag nandito ka pala sa mundo ng aso at pusa, bibigyan ka talaga ng mas malawak na yayakapin. So, rescue, pero hindi ganun ka dami, no? Yung mga check-up, laboratories, and confinement, nahahandle po ng mabuti yon ng stray gatekeepers by heart ninyo. Nag-start po yan last year, January 17, 2004. And pakain lang naman talaga yon. Pero since steering yung aking budget, accidentally merong aso doon na namatay sa harapan ng bahay. Nag-post po ako sa Facebook para malaman ng buong barangay na merong aso doon na namatay. Pero yun nga, walang umaccept doon sa bata. Walang nag-accept doon sa bata. So, ililibing ko na siya. Pero yun nga, ang sabi ko nga, kung wala ka namang disente na mundo na ginalawan dito sa amin, bibigyan naman kitang disenteng libingan. What inspired Cherry to begin her mission of feeding strays and rescuing those in greatest need? At times, her compassion even takes her further, bringing some of these animals to the vet for care and treatment. Na-inspired ako doon sa mga aso, pusa na nasa kalye talaga. Wala talaga silang bahay, walang ni tao nga eh. Hindi na sila pinapansin. Parang okay na sa kanila, no? At ang tingin sa kanila eh basura talaga. Yun talaga yung tingin nila eh, sa mga aso at pusa. So, marami nagbigay ng boses, no? Pero walang muka. Pag pinaswitan ka sa kalye, o tinawag ka, most of the time hindi tayo lumilingon eh. So sabi ko, paano pakikinggan yung boses kung walang muka na dapat may mag-umpisa? So that's the time nag-umpisa ako as a feeder. Not only a feeder, but of course with heart. As a stray feeder, Cherry has faced many challenges, not from the risk of bites or scratches from the animals, but
ironically, from the harshness of fellow humans. Since beginning her advocacy, she has witnessed acts of cruelty toward animals and at times has even become a target of cruelty herself. Marami akong collection of video ng mga ganon. Pero hindi ko nilalabas dahil siyempre pinoprotektahan ko rin sila sa mga fur parents. Meron doon na kung paano nila tratuhin yung aso pusa na in time na kakain na, inaagaw nila yung pagkain, hinahagis nila yung pagkain. May time naman na kukunin nila yung pagkain, ibibigay doon sa alaga nila. May time naman na sisigawan ka sa kalye, tapos sasabihin nila, hoy, alisin mo tong pagkain mo dito. Bawal dito. So, nakakaliit na kung mas maliit yung nagsasalita, nakakagalit lang dahil ganun na pala yung reflection ko sa ibang tao. Strays din ang tingin nila sa akin. The painful reality of being treated like a stray herself only strengthened her resolve to deepen her understanding and patience. The harsh remarks she endures for feeding animals on the streets have, in turn, made her even stronger. Doon ako tumapang. I mean, ma'am, tumapang hindi lumaban. No? Tumapang na para lumaki yung pang-uunawa ko sa kapwa ko. Kung paano ko sila intindihin. So, nag-reflect yung pareho pala tayong stray sa mundo. Pero ang difference ko lang is by heart ako kung umanawa. Some people often complain about sanitation and the smell of the dogs and cats, especially the sick ones. As a result, they don't want Cherry feeding these animals in their vicinity. Mabaho yung dumi, mabaho itself yung pusa o aso, may sakit sila. Feeding so many stray animals every single day isn't easy on the pocket. Cherry doesn't just give them food. Most of the time, it's canned wet food, sometimes even treats, and trips to the vet for vaccines. All of that adds up. So how does she keep it going? In 3 months, naging struggle ko talaga yon. Umiyak talaga ako while feeding them. Talagang naging struggle siya sa akin. Can you imagine, doon sa time na pinapakain ko sa kanila, ninenervous na ako paano yung the following day. But God is good. Meron talagang dumarating. Merong nagko-compensate, no? Which is yung mga anak ko, hino-compensate nila. So, struggle talaga siya sa akin. Hanggang sa after 3 months, 4 months, na monetize ako ni Facebook. Nag-start ang wet food ni Stray Feeder by Heart. Kung ano yung wala sa strays, treats, meron ng strays. Kung meron silang vaccine, meron din ng strays. Kung meron silang special food, meron din ng strays. So, ano yung purpose ko? Bakit ganun yung ibinigay ko sa strays? Yun yung language of love ko, ma'am. Hindi lang by faith, no? Pero sa kanila ko kasi nakita yung compassion, yung totoong compassion, at saka yung kindness nila, at saka uncomparable love. Doon ko nakita si Strays. Stray Feeder Cherry seems to have a special connection with cats and dogs on the streets, almost like an animal whisperer. She's never been bitten or scratched, and the moment they see her, they come running. For her, that simple trust is more than enough reward for the care she gives. Pag tumayo lang ako sa kalye, one time at 2 o'clock in the morning, gusto ko magkape sa 7-Eleven. Tapos umupo lang ako doon sa e-bike. Isa-isa na silang dumadating, ma'am. No? Na ang sabi ko nga sa sarili ko, ito ang blessing.
Kung ako mahihilingin pa, material man yan, pera man yan, hindi na ma'am, enough na ako sa ganitong buhay. Hearing the term unsung hero used to describe advocates like her brought Cherry to tears. She treats the stray animals as her own children. Yung sabi nyo, unsung, hindi ho heroes ang unsung. Ang unsung dito is yung mga naghihirap. Yun yung strays. Yun yung mga anak ko sa kalye. Sila ang unsung, ma'am. Hindi ako. The tremble in her voice and the sincerity of her tears reveal just how deep her love runs. And when she hears the phrase unsung hero, she insists it isn't about her. The real unsung ones, she says, are the strays. For Cherry, it's the animals who deserve to be seen and heard, not the advocate. Cherry is a natural magnet for strays wherever she goes. Even animals meeting her for the first time seem to trust her right away. Yeah, sabi nila, kilala ka ng aso. Sabi ko, hindi. First time, lahat ng posting ko, iilan lang ang kilala ko. Pero lahat ng naipost sa Facebook, mga first timer namin yun. Sabi ko nga siguro meron akong nahihypnotize ko sila through kindness. The story of Mama Dog. One of Cherry's most unforgettable encounters was with Mama Dog, a stray so grateful that she would lower her head before Cherry, almost like a gesture of thanks and respect. It was a moment so touching, it felt like something out of a movie. Meron, ma'am. Kung nag-viral siya, ang tawag ko sa kanya is Mama Dog. No? Ilang buwan ko siyang pinakain. Hindi pa siya buntis. Nung pinakain ko, hanggang sa lumalaki yung tiyan niya, sabi ko, buntis ka pala. Pero yung aso, ma'am, malayo pa ako. Pag tinatawag ko siyang Mama Dog, yung takbo niya, ma'am, talagang wawasakin ang puso mo. Dahil masasabi mo, hindi ko deserve to. Pag dumating na siya sa harapan ko, nagbabaw siya. Nanganak na siya, tapos pinakain ko siya ulit, pero iniwan niya yung food. Yung pala, ma'am, tatawagin niya yung mga anak niya. Sabi ko, anak mo sila? Sabi ko, ganyan. Pati yung mga anak niya, ma'am, tumatakbo na sa akin, tapos nagbabaw sila. As in, baw, ma'am, pati yung ulo. So, doon ko na-define talaga ang stress na marunong sila rumispeto. Sa lahat ng species ng mundo, tao lang talaga ang naiiba sa lahat na yan. Yun yung pinaka-memorable ko na nakasama ko, si Mama Dog. Mabait talaga ang strays. Ang kulang lang talaga sa kanila yung pagkakataon. Tinatanong ko nga sa Diyos, bakit sila nagbabaw? Samantalang feeder by heart lang ako. Tagapagpakain lang po ako ng langit. Cherry's work goes beyond feeding homeless and abandoned animals. She even brings some to the vet when needed. But one of her greatest struggles is knowing she can't take them home. Mahirap siya sa akin, ma'am, na iniiwan ko sila sa kalye. Tapos ganun yung sitwasyon. Unless na lang na kailangan na talaga ng vet or confinement, pinapa-confine ho natin yan. Ang lowest rate na nabayaran ng stray feeder by heart is nasa 30,000 pesos. Pero compensated yan, ma'am. May mga nagpa-promise na tutulungan ka, hindi ko inaasahan, pero at the end kasi ng processing ng mga bata, nawawala sila. Ito yung mga, ang hirap na inaano sila, hinahayaan talaga sa kalye, katulad ko. Pero, marami naman na-adapt sa kanila, ma'am. As in, na-adapt sila ng mayaman na pamilya. Maayos na pamilya. No? Sila yung mga hinahanap talaga, ma'am. Kung mga merong naiiwan, kasi ma'am, ang ano ko ang Diyos ang bahala doon.
So pareho pa rin kaming may purpose doon sa kalye. Yung purpose na yun is alagaan sila, bantayan, at maging malusog talaga sa kalye. Thankfully, many of them have already found new homes. But before adoption, Cherry makes sure each animal is brought to the vet for checkups and vaccinations. Pero yung rehome na yon is, syempre papa-check up mo na yun. Ano mo talaga sa doktor yon. May vet kasing tumutulong din sa akin na ako yung community service nila. During her feeding rounds, Cherry also came face-to-face with acts of animal cruelty. In those moments, she didn't look away. She stepped in and did what she could do to help. Ito po nakakatawa, no? Ang liit-liit lang na problema. Yung kalapate ay kinain ng pusa. So, syempre, since alam niya na tayong tagapag-alaga ng aso-pusa sa kalye, nagsumbong siya. Sabi ko sa kanya, pwede ba nating pag-usapan to na kung 2 pusa yon, babayaran kitang 1,000 per kalapate. Huwag ka lang mananakit. Parang awa mo na, sabi ko. Sabi niya, sige, okay lang. Tapos meron na namang napatay si pusa. Nagbayad na naman ako another 2,000. So, hindi ako nanghingi ng proof, no? Pero para ano na lang siya na, sige, pinagkakaperahan naman kita. Yun na yung tingin ko rin, ma'am, yun din yung intindi ko. Sige, pagbibigyan na lang kita, sabi ko. Basta huwag ka lang mananakit ng aso pusa dito, ha, sabi ko. Pero one time, ma'am, nakita ko. Hindi niya akalain nandun ako. Kita ko, binato niya yung pusa. Ito yung pader nila. Sa kabilang pader dumaan yung pusa. Kasi takot na sila eh. Yung daan ng pusa, nakadikit na siya sa pader. Nakita ko yun, ma'am. Nagalit ako sa kanya. Pinagsabihan ko siya. Yung mga sinira nila o pinatay ng mga stray dito, bayad ko sa'yo yun. Magkano lahat yung total na binayaran ko sa'yo? Tapos nananakit ka pa. Tara, punta tayong barangay. Doon tayo mag-usap. Nag-refuse siya. Sabi ko, ayaw mo. Make sure na hindi mo na uulitin yan. Kasi lahat ng masasaktan ditong pusa at aso, ikaw na yung pagbibintangan ko. Kasi may CCTV. Sinabi ko sa kanya, kita ka sa CCTV. So, hindi na naulit yun. Ayun yung sa feeding naman talaga na nakatungtong siya sa karaoke. Pero sira naman yung karaoke. Tapos, ibebelt niya. Pag ganun niya, narang ko yung kamay ko. Sabi ko sa kanya, nakatalikod naman ako sa camera eh. Sabi ko sa kanya, pag lumapat ulit yan, sabi ko, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. How often does Cherry feed the strays, and how many hours does she spend on the streets each time she sets out on her e-bike food cart? Every day po ang pakain natin, no? Rain or shine. Ngayon, pag hindi ako nakakatulog sa gabi, nagpapakain ako, ma'am. Bakit hindi ako makatulog sa gabi? Kasi umaasa ako na meron akong makikitang aso pusa na mga bago, ma'am, na pwede pang pakainin. Kasi kung ako nga busog eh, lalo sila dapat busogin. So kung yung oras ng pakain natin, umaabot to ako ng 17 hours, mga ganon. Grabe. Everyday yun, ma'am. Walang holiday, wala siyang Sunday, walang weekend. Yung, kaya nga by heart, ma'am. Bumahaman yan, bumagyo man yan. Talaga nagpapakain ako. Kahit mabasa ako. At ang nakaka-bless doon, ma'am, hindi ako pwedeng magsuot ng cap, hindi ako pwedeng magsuot ng raincoat. Kasi natatakot sila. Ito lang yung suot ko, ma'am, pag feeding talaga. The costs of food and veterinary care for the strays don't come cheap. Yet, Feeder by Heart Cherry manages to shoulder most of it herself.
without relying on donations, but through the income she earns online from her videos. And it's this resourcefulness that allows her to sustain her advocacy day after day. Ang feeding natin, hindi ko inaasa sa mga tao. Hindi ho tayo nanghihingi. Kasi sabi ko nga, mayaman kasi ang Diyos ko. So siya talaga yung magpa-provide. Sa part ko, kailangan ko lang din talagang magtrabaho. In a sense na nag-content creator ako para ma-compensate yung feeding natin at yung mga check-up laboratories, confinement. Hanggang sa dumating yung mga donation, pero hindi siya fix. Hindi siya parating may donation. So, ang ginawa ko, nag-upload ng mga content. Ang expenses ho ng pagkain ng mga bata sa kalye, ito yung mga tinatawag ninyong strays, no? Ang pagkain ho nila sa isang buwan ay umaabot ho ng 200,000 to 500,000. Kasama po yung confinement doon, yung check-up, laboratories, at saka yung long-term medicine ho nila. Kasama ho yun sa mga ikinikita natin, pinagpapaguran natin bilang feeder by heart ninyo. Pero bakit ho ganun? Napagbintangan talaga ako noon na gumagamit ng strays. Kaya ako nagko-content. Totoo po, tinatanggap ko naman yan. Pero nakita nyo naman, dahil sa ginamit ko sila, kumita din sila, napakain sila, naiayos sila, na-adapt sila, napapakonfine po sila. Yan ho yung mga dumadating na monetization sa akin ng FB. Cherry serves generous portions of dog and cat food, and with good reason. She wants the strays to spend the day with their bellies full, able to rest peacefully. Pag sa dog ay 2 can, yung malaking can. Pag sa cat naman po, 1:2, isang lata, 2 pusa. Kalahati agad ang bigay ko. So bakit natin ginagawa yun? Para alam ko the whole day tulog sila. Magising man sila, aantukin pa rin yan, mami. So the following day, magkikita kami, gutom na yan. Hindi na sila kumakain ng basura, ma'am. Minsan question pa nga ako, bakit puro namang wet food yan? Bakit hindi mo haluan ng kanin? Hindi nila kailangan ng carbo. Ang kailangan nila protein. When asked if she has made sacrifices in pursuing her advocacy, Cherry had this to say. Minsan wala akong sinacrifice. Kasi ma'am, meron akong trabaho. No, yung trabaho ko ay pagiging ahente. Kung anong kailangan mo, meron ako lahat nun. Plus the fact na agent po ako under multinational health insurance. So, yan ho yung mga nagsusustain para sa pamilya ko. Tsaka para sa sarili ko. Doon ako nagtataka, ma'am, sa mga shelter na yung burden mo, hindi mo pwedeng ipasa sa tao. Pero yung faith mo, pwedeng magsalba sa kanila. Cherry appeals for compassion toward homeless animals and urges people to stop giving them fish bones, which she says are more like trash than food. Sa mga tao, apakasimple lang kasi ng kailangan ng asa pusa eh. Yung i-accept talaga sila at pakainin. Hindi naman sila namimili ng kahit anong ipakain nyo. Pero wag lang tinik at buto. Dahil hindi ho pagkain ang naipakain nyo sa kanila, kundi basura po ang tawag ko doon. Makakatulong kayo in your community through feeding. Pero samahan nyo rin ho ng by heart. Kasi yan ho yung nakakabuhay sa kanila. Pag kayo ho kumuha ng nag-adapt ng strays, o kahit unawain nyo na lang sila, o kahit magbigay lang kayo ng tubig sa labas ng bahay, o kahit dagdagan nyo pa ng kahit pagkain yan, wag lang tinik at buto. Diyan ho pumapasok ang chances of winning. Doon kasi nag-uumpisa yung pagmamahal, mami.
kung babantayan mo ang puso mo, i-equip mo siya parati, diyan ka pagpapalain. Cherry holds on to a simple but powerful dream for a future where she can establish a veterinary clinic for the strays, a place that offers free vet care, medicine, and vaccines. A future where no homeless animal is left unseen, unheard, or uncared for. Para matulungan natin yung mga sanctuary, magkaroon ng strays talaga, ng vet, ng clinic, no? Huwag mo na hospital, masyadong malaki yun. Clinic na open siya 24 hours, pati yung mga vet, 24 hours, on call sila. Yun yung sinasabi ko na even across the sea, diba? It will echo. Yun yung hinihingi ko na magkaroon tayo ng sarili natin na for free yun. For free lahat yung mga facility para sa mga aso, pusa. Yun yung panalangin ko. Mama Dog! Good morning! Morning! For Cherilyn Arsho, the true unsung ones are the strays, animals who long only for food, kindness, and a fair chance at life. May her story inspire us to be more understanding of the strays we encounter each day. And may our communities grow safer for homeless animals, with more support for catch, neuter, vaccinate, and release programs to manage their population and improve their well-being. I'm Rochelle Rubio. Join me again for another story of hope and advocacy here on The Advocates, Empowering Voices. Keep it right here on 104.3, The Capital. This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices, hosted by Rochelle Rubio on 104.3, The Capital.